Ang iisang layunin ng 10 utos ng Diyos. Mga kapatid, sana ay mabuksan natin ang ating kaisipan. Hindi lang para sa aking pagpapaliwanag, kundi ay una sa mga ipinasulat ng Diyos na nasa Biblia. Dito ay dapat tayong tumutok maigi. Dapat rin na gawin nating payapa ang ating kalooban na laging handa na magpasakop sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Hindi lang ang pagkampi natin sa matagal ng panahon ay mga tinanggap nating tradisyon at katuruang pangrelihiyon. Kaya walang dapat na sa atin ay panghihinayang sakali mang masumpungan natin at mas mangibabaw ang mga kaliwanagan ng Biblia. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagpapasakop nating totoo, hindi lang sa kanyang salita at mga bilin, kundi ay sa mismong Diyos natin at Panginoon. Noong una pa man ay layunin na ng mga batas ni Moses ang mabigyan ng mga tao noon ng mga alituntuning lalakaran nila upang hindi sila makasakit at makapinsala sa kapwa. Subalit una ay ang mga utos ng Diyos na ibinigay kay Moses para sa tamang pakikitungo sa Kanya. Pagpapakilala sa kanilang nag-iisang tunay na Diyos. Lahat ng ito ay para sa Israel na piniling bayan ng Diyos. Sa kanila ay ang 10 utos. Sa mga kautosang ito ay pagpapakilala sa kanila noon pa man sa isang mabuti at dakilang Diyos. Narito ang 10 utos ng Diyos, una sa English, tapos ay sa Tagalog. Exodus chapter 20, verse 3 to 17. You shall have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath, or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at sa 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male or your female servant, or your cattle or your sojourner who stays with you. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroon. At nagpahinga sa 7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.
You shall not murder. Huwag kang papatay. You shall not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. You shall not steal. Huwag kang magnanakaw. You shall not bear false witness against your neighbor. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Narito naman ang bagong kasunduan sa Panginoong Hesus. Matthew chapter 22 verse 37 to 40. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Kung papansinin natin ang sinalitang kautusan ng Panginoong Hesus na sinabing, the second is like it, ay magkapareho nga. Bagamat dalawang magkasunod na utos, ito ay iisang utos lang sa kanyang hangarin. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang paggawa rin ng pag-ibig sa kapwa. Hindi maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos habang sinasakta natin at ginagawa ng masama ang ating kapwa. Kahit na nga ang magbalak pa lang ng kasamaang gagawin sa kapwa, kasamaan na ngang totoo. Hindi man natuloy, kasalanan pa rin sapagkat binalak. Samantalang ang nagawang kasalanan sa kapatid, kung hindi sinadya, ay hindi kasalanang totoo. Sapagkat ang tunay na kasalanan ay ginagawa ng may pagsadya. Kaya sa sinabi ngang, you shall love your neighbor as yourself, hindi kasi binabalak kailanman ng sino man na gumawa ng mga bagay na ikapapahamak niya. Kaya't gaya nga ng mga makabubuti sa ating sarili, yun rin ang dapat nating iniisip na gagawin para sa iba. Gayon ang pag-ibig nga na totoo rin sa Diyos, sapagkat ginawa mula sa pusong nagmamalasakit rin sa kapwa, gaya ng sa sarili. Kaya sa gawaing kabutihan ay nakasusunod tayo sa kapareho ring nag-iisang utos ng Diyos. Galatians 6 verse 2. Bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ. Ang batas ni Jesus ng paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Sinabi nga natin na ang tunay na pagkakilala natin sa Diyos ay napatutunayan lang ng ating pagsunod sa Kanya. Ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa, katulad ng sa pagmamahal natin sa ating sarili. Paano nga natin sasabihing nakikilala natin ang Diyos na siyang pag-ibig, kung hindi tayo sumusunod at gumagawa ng mabuti sa ating kapwa? Sapagkat sa paggawa ng mga bagay na hindi nakabubuti sa iba, kung nakasasama pa nga, lalo na't pinaplano pa at sinasadya, papaanong sasabihin na kilala natin ang Diyos kung ganoon? Ang Diyos nga ay pag-ibig, kaya ang paggawa natin sa pag-ibig rin ang siyang pinakamahalaga sa Kanya. Hindi na ang mga batas ni Moses na kapag nasusuway noon ng tao, ay kaakibat lagi ang pagpapatupad ng kaukulang kaparusahan, na siyang kapag ipinatutupad nga ay nagdudulot rin ng gawang kabagsikan sa kapwa. Kaya't sa pagpaparusa ay naiwawala rin ang pagpapatawad na siyang kawalang pag-ibig rin sa kapwa. Ito ang kahalagahan ng kalayaan na ng lahat mula sa pagkakabihag sa mga batas ni Moses. Dahil sa New Covenant na nailatag na ng Panginoong Hesus, nasa tao na ang pagpapasya sa dapat ay tama niyang gagawin. Gayon nga ang 10 utos. Maaaring ang ilan roon ay nasusuway natin, subalit hindi dahil sinasadya. Halimbawa ang sa 2 utos. You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above, or on the earth beneath, or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Maaari kasing hindi lubos na nauunawaan ito kung kaya't nagagawa. Maaari rin kasing sila ay nabihag lang ng tradisyon kaya't wala nang magawa. Tayo naman na hindi gumagawa sa kamaliang ito, manghuhusga ba sa kanilang nakagagawa nito? Hindi ba't sa huli
Ang mahalaga pa rin ay kung sadya naman silang gumagawa sa pag-ibig sa kapwa. Sa ganito, hindi ba't nagtatanggol sa atin ang atinang konsensya? Alam natin ang nakahihigit na tamang gagawin, kapatid. Gayon rin, kung kahit sumusunod sa mga kautosang ito, ngunit hindi naman nakikitaan tayo ng kahit malasakit sa kapwa, nasaan roon ang pag-ibig at pagkakilalang totoo natin sa Diyos? Kung gumagalang nga sa mga magulang, ngunit nananakit naman ng kapwa at pumapatay. Gayon rin kung hindi pumapatay ng tao, nagnanakaw naman sa mga mahihirap pa, hindi ba't para na rin iyong pagpatay sa kanila? Kahit pa nga tayo ay laman at naninilbihan sa ating piniling simbahan, naglilingkod sa maraming ministry na pinamumunuan. Kung labis-labis naman ang ating pagtingala sa mga pastor o pariman, hindi ba't sa gayon ay para na rin ginagawa nating Diyos na rin sila? Na kahit ano ang sabihin nila at ipangaral, susundin na lang kahit pa makapanakit at magtakwil ng ibang hindi kapanalig. Paano rin bang maituturing ang mga taong hindi nakatanggap ng aral simbahan? Silang walang sinasamahan o di kaya ay kaiba sa ating pinaniniwalaan. Sila ba ay wala ng pag-asa na makasama sa kaharian ng Diyos sapagkat iba sa atin? Paano kung sila sa kabila ng kanilang kalagayan at katayuan sa buhay ay puno naman ng pagsisikap na makatulong sa mga nangangailangan? Sila ba ay wala ring pagkakilala sa Diyos? Kaya't kung tayo rin naman ay gumagawa ng sa mga ritual at gawaing utos ng ating simbahan, na sa ating mga ginagawang iyon ay hindi rin naman sumasang-ayon ang iba ring simbahan o paniniwala, hindi ba't sa paningin nila ay nagkakasala rin tayo at nagkukulang sa Diyos? Paano na nga kung ganun? Hindi ba't kung ating susundin ang bagong kasunduang inilatag ni Jesus, magkakaroon tayong lahat ng mas malalim na pangunawa na aabot sa pagpapatawad at pagbibigay galang sa mga kapatid na kaiba sa atin. Magkakaroon tayo ng tunay na pagpapahalaga sa paggawa na lang ng mabuti sa kapwa, ang gawa sa pag-ibig. Halimbawa rin ang mga sumusunod pa rin sa kautusan ng Sabat. Hindi nga ba't sinabi ng Panginoong Hesus noon pa man sa kanila na ang Sabat ay ginawa para sa tao? At hindi ang kabaligtaran na ang tao ay ginawa para sa Sabat, sapagkat ang tao ay inatasang magpahinga upang alalahanin ang kabutihan ng Diyos at hindi para maging alipin ng tao na maglingkod para sa Sabat ng Diyos. Sinabi ni Jesus noon ng ganito sa Mark 2 verse 27 to 28. Jesus said to them, "The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath." Siya ngang anak ng tao ay Panginoon pa rin ng Sabat. Halimbawa ang kwento ng pakikitungo ni Jesus sa batas ng Sabat. Mark 3 verse 1 to 5. He entered again into a synagogue, and a man was there whose hand was withered. They were watching him to see if he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. He said to the man with the withered hand, "Get up and come forward." And he said to them, "Is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save a life or to kill?" But they kept silent. After looking around at them with anger, grieved at their hardness of heart, he said to the man, "Stretch out your hand." And he stretched it out, and his hand was restored. Ang kwentong ito ay pagpapatoo ng mismong anak ng Diyos sa kahalagahan ng paggawa sa pag-ibig, na sumasakop kahit pa sa kautusan ng pangingiling sa araw ng Sabat, lalo na't kung paggawa naman para sa kabutihan sa kapwa. Gayon rin sa mga nagsisikap na sumunod sa Diyos. Ginawa pa nga nilang araw ng linggo ang sa kanilang Sabat, kung kaya't tinawag nilang araw ito ng pagsamba sa Diyos. Gayon rin naman ang sa katotohanan ng tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi natutupad lang ng pagdalo sa araw na iyon, kundi ng sa paggawa ng kabutihan o kahit paglayo sa masamang gawain. Hindi ba't mas katanggap-tanggap na pagsamba iyon sa Diyos? Ito ang kaayusang dulot ng pinagbuwisan ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay at dugo, ang kalayaan na ng lahat na makagawa sa kabutihan. Malaya sa mga tradisyon, ritual at pinagkakanya-kanyahang doktrina.
Sa halip ay iisang doktrinang inihayag ng Panginoon para sa lahat at sa lahat ng panahon. Ang naipasulat sa Aklat ng Galacia 6:2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Galatians 6 verse 2. Bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ. Naipakita ng Panginoong Hesus ang iisang layunin ng 10 utos, ang dapat na paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Ito ang kalayaang ipinagkaloob na sa lahat. Magagawa na ng hindi napipigilan pa ng kahit pagkakaiba-iba ng paniniwala. Ang nag-iisang utos na sumasakop sa lahat ng mga kautusan upang maging kaliwanagan sa tao at makagawa siya sa katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos sa kanyang kabutihan at pag-ibig, ang tanging katunayan ng ating pagkakilalang totoo sa Diyos, ang paggawa natin sa pag-ibig sa kapwa. Hindi nasusukat ng dahil sa katapatan ng mga miyembro sa kanilang simbahan na nakikipaglaban at nagtatanggol para sa kanilang paniniwala. Hindi nadadaan sa paramihan ng miyembro, at lalong hindi sa palakihan at pagandahan ng mga gusaling pinag-aalayan ng mga pagpupuri at panalangin sa Diyos. Na dahil sa laki ng simbahan ay mas inakala nilang mas pinagpapala sila ng Diyos pagkat inakala ring naroon lang ang katotohanan. Sa mga ito ay hindi sukatan ng tamang pakikitungo sa Diyos, kundi ay sa kung papaano tayong tunay na umiibig sa Diyos sa ating walang paimbabaw na paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Tulad sa ibang Samaritano noon, na bagamat hindi kasama sa mga paniniwalang gawain at tradisyon ng mga Hudyo, ay tapat naman at kusang nakagagawa ng pagtulong sa kapwa. Sila nga na bagamat Hudyo rin, ay itinuring nilang mga heretic noon, sapagkat nakihalo sila sa ibang mga lahi. Dahil roon ay tinawag silang mga Samaritano ng Samaria, na kahit naniniwala sa Mosaic Law at ng Torah ay napahalo nga sa ibang lahing hindi Hudyo. Nabigyang linaw noon ni Jesus na ang Diyos nga ay hindi nagtatangi ng tao. Patunay ang kanyang kwento ng mabuting Samaritano. Luke chapter 10 verse 30 to 35. Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, Take care of him, and whatever more you spend when I come again I will repay you. Katunayang sa ganito ay nasa kanila na rin noon pa man ang kalayaan na makagawa sa pag-ibig para sa kapwa. Hindi napipigilan ng anumang tradisyon, relihiyon at kahit sinong batas at kaparaanan ng mga simbahan, kundi ng tunay na paggawa sa kabutihan, na siyang pagkakakilalang tunay sa Diyos.